Sabi ho ni retired General Macanas, ayaw niyang matulad kay Percy Lapid. Baka daw ho, ma-Percy Lapid daw ho siya. Sino namang tangang magtatangka dyan sa buhay mo? Anyway, ito na nga. Sa mga hindi ho nakakaalam, itong si PNP Chief Benjamin Macorda ay tuluyan na ngang nagsampa kahapon ng kaso laban dito kay retired General Macanas sa paglabag sa Article 154 of Revised Penal Code of the Unlawful Means of Publication as amended by Republic Act number 10951 in relation to the Section 6 of Cybercrime Prevention Act of 2012. So, siguro sa kasong fake news yan. Anyway, nagsabi itong si General Macanas sa kanyang recent vlog na ayaw niyang matulad dito kay Arnie Tevis at kay Bantag, which is si Bantag nung time, era ni Bantag, gamit na gamit niya, no? So, for the content, for the views, and for the money. So ngayon, sinabi niya sa kanya recent vlog na ayaw niyang matulad kay Percy Lapid na tila baga ayaw niyang mapagurgur. Panoodin natin to guys. So, nambintang pa tong matandang to. Nakakaloka. Sino namang tanga magtatangka sa buhay mo? Hoy, harapin mo yung kaso mo. Hindi yung nagmamaniobra ka na para kaawaan ka ng mamamayang Pilipino. Kasalanan mo yan, gawa-gawa ka ng fake news, tapos ngayon, sasabihin mo na baka ipagurgur ka nila, kaloka. Anyway, panoodin natin tong video niya. Talagang kumakapit ako sa Panginoon, bagong pagsubok sa buhay ko, ito. At hindi po ako titigil sa pag-vlog. Habang meron pa akong hininga, habang hindi pa nila ako mapagurgur physically, ito lang. Ipahayag ko lang ang aking opinion. Siguro one of these days, hihingi ako ng tulong sa inyo, yung may kakayahan lang. But I know God will provide. Kailangan ko ng prayers kasi sana hindi lutong Macau. Sana lang, wala naman akong sinasabi. Sana hindi ako matulad kay General Bantag and ex-Congressman Teves. Ako, tinanggap ko na ito. It's part of my destiny. Tanggap ko na. Kaya nga, naghahanda na ako. Yun na nga, abogado na. So, I will trust in God and I will trust doon sa lawyer na napili ni Maharlika. Siya mismo ang nagtawag. Nasa Amerika siya, tumawag sa kapon. Mamaya, nag-message na siya na, General, meron na. Tapos gulatin mo kami, no, yung lawyer mo, si Glencho. Baka yung magiging lawyer nito si Glenchong. Gulatin mo kami ha. Total kayong nagkakampihan dyan. Baka yung lawyer nito si Glenchong na isa ding hindi na pagbigyan sa pwesto. Kaya yun, ang daming ngawa. So anyway, nanghingi din pala ng tulong itong si General Macanas. Uy, kumakatok siya sa puso ng mga DDFs, yung mga tanga-tanga at mga sinto-sinto. 'Di ba? Yung isa lang yung ideolohiya na naniniwala sa pulboronic video kahit wala naman talaga. So, nanghingi pa na to ng tulong at ngayon nagiging pastor na din kasi, you know, ang dami mga Bible verse ang binabanggit. I believe in the name of God, ganito, ganyan. Huy, FYI, kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi naman ibibigay sa iyo yung ganyang problema. Fake news pa more. Kasi guys, biruin nyo ha, ito yung, grabe ang lalim ng fake news niya eh. Sa mga hindi nakakalam, ito yung fake news niya guys, oh, super lalim. Panoodin natin. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si TBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po ang na-vlog ko kapon dahil ang mga anak ni Senator Amy kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Lee. So ngayon, may natanggap akong
report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message. Na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung actual ka. Sir, mag-ready na po tayo. Yan. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smugs. Yan po, yung actual text. Na, mayroon pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya ibibin, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. See? Ang lalim guys ng kanyang fake news. Destabilization talaga malala ang kanyang tila baga gustong ipalabas. At yung nakakatawa dito guys, yung kanyang thumbnail, ito oh, nandyan si PNP Chief Benjamin Acorda at si Browner. See? Dalawang pagmumukha na yan yung may pinakamataas na ano sa gobyerno din, sa buong kapulisan at sa buong AFP. So, kapag yan, bumaklas yung dalawang yan, talagang destabilization. So, nagalit itong si PNP Chief Acorda kasi, di ba, may sinumpaan silang tungkulin sa ating gobyerno na poprotektahan nilang ating bayan. Tapos, malalaman mo sa ginawang fake news ni retired general na sila pala mismo ang bumubuo ng distab. Di ba? Nakakaloka. So, talagang dapat aksyonan to. And mabuti na lamang mabilis yung response ni PNP Chief Benjamin Acorda na sampulan yung mga ganitong klaseng tao. Kasi guys, imagine kapag patuloy pa to ng patuloy na gumagawa ng fake news. Alam nyo guys, madami tong nai-influence. Nakakapag-create ng black propaganda sa isip at sa utak ng mga nakakapanood sa kanya. Hindi to panggigipit. Hindi kayo ginigipit. Binibigyan lamang kayo ng pangaral ng leksyon. Hindi panggigipit ang pagtuturo sa inyo ng aral. Naturingan kang retired general, pensyonado ka, may benepisyo ka. Right? Tapos ang ginagawa mo, nagpapakalap ka ng fake news, kumukontra ka sa ating gobyerno, samantalang yung pensyon mo, galing yan sa pera ng taong bayan. Diba? Apektado pa dito yung ibang mga retired generals na mabubuti yung ginagawa. Naapektuhan dahil sa kagagawan mo. Tapos ngayon, nakakasuhan ka. Magsasabi-sabi ka na baka gagawin kang persilapid. Ayaw mong matulad kay Bantag, ayaw mong matulad kay Tevis. See? Grabe ka kung makapagmaniobra ng istorya. Sino maniniwala sa'yo? Diba? Yung pulboronic video nga na sinasabi mo na si Digong daw, mayroon daw pulboronic video guys. Pinipilit niya nga, di ba kahapon, kinontent ko na yan sa inyo, na pinipilit niya na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay mayroon daw pulboronic video. Kahit inamin na ho ni former President na wala naman talaga. Dahil kung meron, dapat noon pa. Tapos ito yung nakakatawang ginawa niyang basihan. Yung sinabi ni former President Duterte nung panahon ng eleksyon na meron daw isang presidenteng nagkukokaine. Di ba guys, right after na magsalita ni FPRRD na meron isang presidenteng nagkukokaine, si Pangulong PBBM na ngayon, di ba, nagpa-drug test siya agad-agad at yung resulta negative. Nakakalokan, Jill. Ano ba itong napasok sa utak ng general na to? Retirado. Actually guys, yung kaso naman sa kanya, kung sakaling cybercrime, kayang-kaya niya naman niyang piyansahan kasi humihingi nga ng tulong sa social media. You know the power of the social media. Humingi siya ng tulong, lalo pat nandyan si Mahar Luka-Luka. Diba? Madami yan silang mabubudol pa. Pero kayong mga mamamayang Pilipino, sayang yung pera nyo kung mag-aambag kayo dito sa taong walang kwenta. Sa taong walang ibang ginawa kundi manira. Diba? Na mismo si Digong nga, hindi sila pinagtanggol eh. Hindi sila kinampihan eh.
See? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.